Uwi ko nga lang ngayon at napagdesisyon na ng mga kasama ko na gagala nga daw kami. Buti na nga lang yung bulsa ko ay nakaget ready with me na. Kaya naman mga kamema ay nagmadali na rin ako at nagpalit ng damit at pinalansya ko na rin 1,000 kong buhok. Kahit 1,000 lang yan mga kamema ay makanya-kanyang buhay yan at matitigas ang ulo. Oo, hindi yan mga nagkakasundo mga kamema, kaya kailangan natin lagyan ng pamada. Yan nga lang ang sinuot ko mga kamema dahil napakainit ng panahon ngayon. Daig pa naman talaga tayo ang nasa impyerno. Pagkalabas ko nga ng pintuan ay sabi ko ay lalakad na kami para naman hindi materik-terik ang araw at nagdala na nga rin ako ng payong mga kamema. At paglabas ko nga ng pintuan ay para namang nagbigay-bugay sa amin si Satanas. Napakainit mga kamema. So ayun na nga mga kamema, pagkababa namin ay maraming mga nakaabang na karton at dahil niya ay katapusan ngayon o kakasahod lamang ay marami niya in-order na naman ang Philippine Store. Dito nga pala sa gilid mga kamema ay marami din namang nagtitinda. Ngayon nga mga kamema ay mga accessories ang tinitinda dito. Sa iba-iba ang mga nagtitinda dito mga kamema. Nasa sayo na nga lang kung mahina-hina ang loob mo at magpapabudol ka ay talaga namang ubos ang sahod mo. Namimili na nga yung mga kaibigan ko ng Lego dahil yan ang pinagkakaabalahan nila dahil dyan sila naaadik at sobrang gaganda naman talaga mga kamema. Kapag nabuo na mo naman ay sobra naman talaga ang mga napakaganda. Inutusan na nga lang din ako ng aking isang katrabaho na bilhan ko na nga lang din daw siya na sa halagang 200 NT. At pagkatapos nga yan mga kamema ay lumipad na nga kami papuntang train station. Huy! Hindi ka lumili pa. Sumakay na nga rin kami ng tren para pupuntahan na nga namin yung kakainan namin na Korean barbecue. Yan na nga yung mga sinasabi kong Korean barbecue mga kamema. Sa likod lang ng focus yan. Pagpasok mo nga ng pinto mga kamema ay ang bubungad na nga sa'yo ay ang counter. Tinanong na nga ni Meme kung ilan nga daw kami magkakasama. Ang sinabi ko ay 4 nga kaming magkakaplastikan. Magkakaibigan. Charot. Dinala na nga rin kami niyan sa table kung saan malapit ang TV at ang CR. Uy, bakit naman malapit sa CR? Parang alam niya na ang mangyayari. Charot! Binaba ko na nga lang mga gamit ko mga kamema at kumuha na rin ako kaagad ng mga pagkain dahil talagang sadyang gutom na nga ang aking mga alaga sa tiyan. Ang karne nga pala dito mga kamema, merong may mga timpla at meron din namang wala. Kumuha na rin ako ng mga gulay diyan, isang damukal na lettuce na panghabang buhay dahil dyan ako mahilig mga kamema sa gulay. Samahan natin ng gulay yung karne dahil baka mamaya bukas ay talaga naman baka mauna pa tayo kay kamatayan. Charot. Sinama ko na nga diyan yung sili na pampakinis at sinamahan ko na nga rin ng gabi at saka kalabasa at mais mga kamema dahil magsisinigeng. Sinamahan ko na nga rin ng itlog ng dinosaur para naman medyo pampalakas ng tuhod. Charot! Nilagay ko na nga muna rin sa table mga kamema dahil hindi pa yan tapos dahil kukuha pa ako ng radish. Yan nga pala mga kamema yung radish diyan. Masarap yan kapag hinahalo naman talaga sa lettuce at karne na may kasamang kimchi. Iba-ibang side dish nga pala dito mga kamema. Ikaw na lang ang bahala kung ano ang mga kukunin mo dahil lahat naman yan mga kamema ay gusto ko nga sana. Kaya lang kapag mga kamema marami kang kinuha ay may additional o babayaran mo yung mga matitira mo. Kaya naman hanggat maaari ay yung sakto lang ang kukunin mo dahil sayang din naman kung itatapon dahil sa mga panahon ngayon mga kamema ay marami nagugutom. Meron nga din dito mga kamema na fried chicken, french fries, and potato balls at pansit mga kamema. Masarap din ang pansit dito mga kamema. Yung kulay puti na yan mga kamema ay kanin ang laman yan. Meron din namang tukbukin na hindi ko alam at matabang ang timpla na ngayon mga kamema. Kaya hindi rin naman ako kumuha dahil natikman ko nga sa kasama ko na sobrang tabang. Iba-iba nga palang timpla ng mga karne diyan. Meron din namang mga soju at noodles. Sa gilid niya nito mga kamema ay may sundae at juice, coke at kape mga kamema. Pagkatapos ng mga kamema ay niluto ko na nga rin yung karne na kinuha ko dahil gutom na ang mga dinosaur sa tiyan ko. Pagkaluto ko nga niyan mga kamema ay dali-dali na nga rin ako kumain. Sa laki ng bibig ko mga kamema kahit ilang luto siguro ay kasyang-kasya. Charot. Pagkatapos niyan mga kamema ay nag-uusap-usap nga kami kung saan niya ang susunod naming pupuntahan at Diyos ko Lord may nag-open niya na pagkatapos nga daw bumili ng kasama ko ng bag sa Momento
momentum ay manunood nga daw kami ng sine. Diyos ko, hindi prepared ang bulsa ng kamema nyo. Buti na nga lang mga kamema ay meron naman akong kahit papanong sideline. Hindi ko magagalaw ang sinasahod ko at dun ko na nga lang kukunin sa mga kinikita ko sa paggawa ko ng bulaklak yung mga luho ko. Pagkatapos niyan mga kamema, yan ang kalalabasan, parang kinidlatan o diba? Daig pa namin yung mga trabahador o construction worker kung talaga namang kumain. May mga natira na nga mga kamema, kaya binayaran nga namin yung mga natira na yan. Katulad nga sinabi ko sa inyo kanina mga kamema, kapag may natira ka ay talaga namang automatic talaga daig pa ang sahod, kinakaltasan. Nagbayad na nga rin kami kaagad mga kamema dahil bibili na nga kami ng sapatos ng aking friend. Dito nga lang yan mga kamema sa tapat ng aming kinainan na Korean barbecue at gagamitin niya ang bigay ng aming company na GC na electronic. Opo, maraming sapatos dito mga kamema. Depende na nga lang sa design at gusto mo. Kung ikaw naman ay hindi medyo mapili-pili, ay pwede na dito mga kamema dahil mga branded din naman itong mga sapatos na ito. Meron nga ako diyan mga nakita mga kamema na ang ganda-ganda at kulay puti nga na para sana sa aking anak. Ito yung sinasabi ko mga kamema na sobrang gaan. Pwede kang ilipad. Charot, huy! Hindi ka lilipad. Kaya lang mga kamema ay naisip ko ay hindi naman nga pwede na sa anak ko dahil sobrang bilis lumaki ng paa ng anak ko, parang hinihila. Pagkatapos nga niyan mga kamema ay manakita rin ako ng sapatos na para sana sa kapatid ko, kaya lang bargas kumilos ang kapatid ko, kaya sinabi ko na wag na lang. Charot. Hindi mga kamema, naghahanap na ako diyan para sa kapatid ko na medyo dark ang kulay dahil alam ko naman na hindi niya rin naman mapapangalagaan dahil Diyos ko Lord, dirty white ang kulay, baka mamaya dirty na lang, wala nang white. Pagkatapos nga niya mga kamema ay sinabi ko sa kasama ko kung okay na ba, ay hindi pa nga daw, kaya naman nakita ko nga itong kaparehas ng aking tsinelas na sinabi ko nga ay meron palang navy blue, bakit kulay puti ang pinili ko, ngayon ay hindi na nga white, dirty na nga lang. Nakita ko rin itong kulay stripe na kulay pula na sinabi ko nga ay gusto kong bilihin, kaya lang na-realize ko nakakabili ko nga lang ng tsinelas ko. Kaya naman nanghihinayang din ako kung bibili nga ulit ako. Naalala kong mga kamema nung mga bata pa kami ay never ko naman talagang naranasan yung mga ganitong branded na tsinelas dahil sobrang hirap din naman ang buhay namin noon. Nag-ikot-ikot pa nga ako dyan mga kamema at nakita ko nga itong tsinelas sa pambahay at naalala ko nga ang aking butihing ama na talaga namang sabi ko ay kung nabubuhay pa ay talagang bibilang ko siya ng mga ganito dahil alam kong komportable at napakagaan mga kamema. Nakita ko nga rin itong white na parang plastic niya to na kanggul, hindi ko alam kung anong tawag yan mga kamema, kung anong basa, kaya lang medyo nahilo ako sa presyo mga kamema dahil talaga namang mapapahu ka na lang talaga sa sobrang mahal. Pero kung talagang gusto mo mga kamema na medyo matagal-tagal naman talaga ang buhay ng mga gagamitin mo, ay syempre doon ka na sa branded. Nakita ko nga rin itong bag na ito na sabi ko ay bagay sa tita ko, kaya lang nung nakita ko yung presyo sabi ko sige pag-iipunan ko muna. Pagkatapos nga niyan mga kamema ay natuloy na nga yung sili na talagang bigla ang plano ng aking mga kasama. Pagkatapos nga namin manood ng sine, hindi ko na nga ipinakita sa loob mga kamema dahil bawal naman talagang videohan dahil kapag nahuli naman talaga ako ay 5 years imprisonment lang naman mga kamema. Magiging pugante pa ang kamema nyo. Charot. Yan nga palang dilaw na bulaklak na yan mga kamema ay every sahod ay talagang bumibili ako niyan dahil naawa ko kay Ayi doon sa may tabi ng train station. Binibigyan ko siya ng 100 para naman may kahit papano ay medyo malaki naman ang maibibigay ko sa kanya. So yun lang mga kamema sa A Day in My Life as an OFW here in Taiwan. Bye!